Dalawang lider ang umalis, may bago na silang grupo. Baka umalis din sila. Sino ang nakakaalam? Alam mo ba, pwede rin akong mawala dahil ako ang pangunahing target nila. Kalat na ito kahit saan, ako ang numero uno dahil basura sila. Ganyan sila kumilos at ginagawa na nila ito sa loob ng 47 taon. Pero ginagawa ko ang tama para sa bansa. Ginagawa ko ang tama para sa mundo. Kailangang mapigilan sila. Pumatay na sila ng daan-daang libo. Pumatay sila ng 52,000 katao sa mga kamakailang protesta. Kaya kapag sinabi mong hindi tayo maganda ang kalagayan, sa tingin ko napakaganda ng ginagawa natin. Napakagali ng ating hukbong sandatahan. Nagbabayad ang Iran ng bilyon-bilyon para sa ulo ni Trump at nawalan sila ng 8 sundalo sa ganting aksyon ng Amerika. Sumabog ang krisis nitong Miyerkules, 8 ng Hulyo 2026 habang si Donald Trump ay nasa Ankara, Turkey sa panahon ng tuktukan ng NATO na nagsasabing gusto siyang patayin ng rehime ng Iran at siya ang nangunguna sa listahan ng mga target ng Tehran. Inamin ng state media ng Iran na may mga nasawi sa timog ng bansa matapos ang pag-atake ng US sa mga lugar na konektado sa puwersang militar ng rehimen. Ayon sa Amerika, tumugon sila matapos ang pag-atake sa mga komersyal na barko sa kipot ng Hormuz, mahalagang ruta ng enerhiya at kalakalan. Hindi umatras si Trump. Sinabi niyang ayaw na niyang mag-aksaya ng oras sa rehimen na nagbabanta sa mga barko, base at mga pinunong Amerikano at nanatili siyang matatag laban sa nuclear na pag-usbong ng Iran kahit may panganib. Doon, ano man ang mangyari, mabilis lang talaga. Hindi kami nag-iisip ng pangmatagalan. Sige, tuloy ka, Red. Sinusubukan ng Iran na ibenta ang pagkamatay ng kanilang mga tao bilang martiryo at nanggangakong maghihigante. Pero ibang bagay ang ipinapakita ng eksena. Ang makinarya ng pagbabanta ng Tehran ay may patong sa ulo ni Trump. Ano ang tinatago ng rehimen? Paano nito binabagong laro? Sasabihin ko, lahat yan sa'yo. Kung gusto mo ng ganitong klaseng diretsyong nilalaman na walang paligoy-ligoy, mag-subscribe ka na dahil araw-araw may ganitong video dito. Sinimulan ng Amerika ang pag-atake matapos akusahan ng Sentral na Komando ng Estados Unidos ang Iran sa pag-atake sa 3 komersyal na barko sa kipot ng Hormuz. Ayon sa Amerika, mapanganibang aksyon, wala itong sapat na dahilan at malinaw itong labag sa tigil putukan. Sumagot sila sa pamamagitan ng sunod-sunod na pag-atake sa mga estrukturang militar ng Iran. Iniulat ng medyang pang-estado ng Iran na 8 sundalo ang namatay sa mga pag-atake sa timog ng bansa. Ang mga nasawi ay naiugnay sa hukbong panghimpapawid at hukbong dagat ayon sa mga ulat mula sa Bandar Abbas at Bushehr. Nanggako ang sandatahang lakas ng Iran na gagantihan ng pagkamatay ng mga tinatawag nilang martir. Sumusunod ito sa lumang script ng rehimen. Kapag talo, ginagawang simbolo ng relihiyon at politika ang pagkatalo. Pero ang pagkamatay ng mga sundalong ito ay nangyari kaagad pagkatapos ng isang matinding pang-uudyok sa kipot ng Hormuz kung saan ang mga sibilyang barko ay nadamay sa gitna ng alitan. Hindi basta na lang lumitaw ang ganting aksyon ng Amerika. Dumating ito bilang tugon sa paglala na sinimulan ng Tehran na kalaunan na ipinakita nila sa mundo na parang sila ang biktima. Nagsalita si Trump sa Ankara na volang diplomatikong tono na inaasahan ng mga lider sa Europa. Sinabi niya na tapos na para sa kanyang pansamantalang kasunduan sa Iran na nilagdaan para tapusin ang digmaan. Sinabi rin niya na ayaw niyang makipag-ugnayan sa rehimen at tinawag na may sakit ang mga lider ng Iran. Ang pahayag ay hindi lang mura, kundi linya ng politika. Simple lang ang mensahe. Kung makakaroon ng paglala, mabilis ang magiging tugon. Si Trump mismo ang nagsabi na siyang numero 1 sa listahan ng mga target ng Iran. Tinuring niya ang banta bilang bahagi ng trabaho at iginiit na ipagpapatuloy ang tingin niyang tama para sa Estados Unidos at mundo. Dapat sinabi niya agad, magaling siyang reporter, baka hindi sana siya tumakas. Delikado ang profesyong ito. Hindi, ako ang numero sa listahan ng papatayin ng Iran. Mababait sila. Ako ang numero, pero hindi ko alam. Hindi ko masasabi yan, pero wala talaga akong pakialam. Dahil ginagawa ko lang trabaho ko. At sana mas magaling ako kaysa sa iba noon. Mabigat ang pahayag na yan dahil hindi siya lumalabas ng mag-isa. Noong Mayo, may ulat na pinag-usapan ng mga mambabatas sa Iran ang panukalang gantimpala na 50 milyong euro laban kay Trump. Ayon sa ibang ulat mula sa ibang bansa, tinatayang 58 milyong dolyar ang halaga nito. Sa pera ng Iran, umaabot ito sa bilyon-bilyon. Nilalagyan ng rehimen ng presyo ang pamumuno ng Amerika habang nagkukunwaring moral na puwersa, kaya lumalabas ang kanilang pagkakontradiksyon.
Lumakas din ang banta sa labas ng parlamento. Isang miyembro ng kataas-taasang Konseho ng Rebolusyong Pangkultura ng Iran ay hayagang ipinagtanggol ang milyong-milyong gantimpala laban kay Trump at binanggit ang paghahanda ng mga taga-suporta ng rehimen sa US. Pinapakita nitong ang problema ay hindi lang simpleng sigaw sa kalsada o radikal na placard sa protesta. Kultura ito ng pampulitikang paghihiganti na pinalalakas ng mga personalidad na konektado sa sistema ng Iran. Si Trump ang lumalabas na target dahil siya ang presidente na nag-utos ng pagpatay kay Soleimani noong 2020 at ngayon ay nagpapatupad ng mas mahigpit na pulisya laban sa programang nuklear at sa presyur ng Iran sa Golpo. Sinabi ng Iran na inatake nila ang mga pasilidad militar ng Amerika sa Bahrain at Kuwait. Ipinakita ng Revolusyonaryong Gwardiya ang operasyon bilang tugon sa mga pag-atake ng Estados Unidos. Ngunit ang pagpapakita ng lakas ay sinabayan ng isa pang masamang balita para sa Teheran. Tinamaan na ng Amerika ang mga target ng rehimen at binawi ng Washington ang pahintulot sa pagbebenta ng langis ng Iran. Sobrang ating langis, inalis ang mga barko sa kipot, kaya bababa ang presyo, lahat ito ay nahulaan ko na. Tama ako sa lahat at matagal na itong nangyari. Ganyan ako naging presidente at nanalo sa 3 eleksyon. Sa pangalawa, maganda ang resulta at nanalo ako. Kaya ang eleksyon iyon, tama ako at... Sinusubukan ni Trump na sirain mismo ang ganitong pananakot. Sinabi niya na anuman ang mangyari ay maayos agad at sinabi rin niya na maraming langis ang Estados Unidos. Sinisikap ng Pangulong Amerikano na pigilan ng Iran sa paggamit ng enerhiya bilang pananakot sa kanluran. Nagpahayag ng suporta si Mark Rutte, kalihim general ng NATO, sa tugon ng Amerika. Sinabi niya na ang mga bagong pag-atake ng Estados Unidos laban sa Iran ay talagang kinakailangan at iginiit na sa harap ng paglabag ng Iran sa tigil putukan, mahalaga ang isang matibay na tugon. Mahalaga ang pahayag na ito dahil naganap ito sa summit ng NATO sa Ankara sa harap ng mga lider na karaniwang pumipigil kay Trump. Sa pagkakataong ito, binigyang diin ng pinuno ng alyansa na patuloy na nakatuon ng Estados Unidos sa NATO at itinuring ang pagtaas ng gastos ng Europa at Canada sa depensa bilang tagumpay na pampulitika para kay Trump. Alyansa ng mga demokrasya. Ito ang nagpapalakas sa atin at ngayon ay nagtipon tayo upang makita ang patunay niyan. Alam kong si Pangulong Trump at ang Estados Unidos ay lubos na nakatuon sa NATO. Ngunit may malaking alalahanin na hindi kasing laki ng bayad ng mga Europeo kumpara sa mga Amerikano, bagay na matagal nang ikinaiinis ng Estados Unidos mula pa sa panahon ni Eisenhower. Sumali na rin ang European Union sa pagpapaigting ng presyon sa Teheran. Ayon kay Kaja Kajakalas, pinuno ng patakarang panlabas ng blok, hindi katanggap-tanggap ang mga pag-atake ng Iran at lalo nitong pinapahirap ang mahirap ng usapan para tapusin ang digmaan. Ipinapakita ng reaksyong ito na lalong na-isolate ang Iran habang pinipilit nitong itulak ang naratibo ng paglaban. Inilagay din ni Trump ang programang nuklear ng Iran sa sentro ng krisis. Para sa kanya, pamunahing prioridad ang pigilan ng Iran sa pagkakaroon ng sandatang nuklear. Hindi napigilan ng pansamantalang kasunduan ang agresibong kilos ng rehimen sa dagat. Pinapalakas nito ang pananaw na ginagamit ng Tehran ang negosasyon para magpahinga, mag-reorganisa at magpataw muli ng presyon. Kapag sinabi ng Pangulo ng Amerika na ayaw niya ng pangmatagalang kasunduan, ibig sabihin tinatanggihan niya ang diplomasya na nagpapaliban lang ng problema habang lumalakas ang rehimen. Ibig sabihin may usapin na ng langis ngayon, marami tayong langis at anuman ang mangyari ay mabilis mangyayari. Hindi kami nag-iisip ng pangmatagalan. Sa gitna ng ganitong presyon, itinaas ni Trump ang paratang tungkol sa panloob na panunupil sa Iran. Sinabi niya na pinatay ng rehimen ng 52,000 na mga nagpoprotesta sa nakalipas na 3 buwan. Mundo, dapat silang mapigilan dahil nakapatay na sila ng daan-daang libong tao. Pumatay sila ng 52,000 nagpoprotesta sa loob ng 3 buwan. Dinala ni Trump sa internasyonal na entablado ang mga bagay na sinusubukang itago ng Teheran sa loob ng kanilang bansa. Ang rehimen na nagbabanta kay Trump ay inaakusahan ng pagmamalupit sa kanilang mamamayan kapag nagpoprotesta laban sa reliyosong diktadura, gutom, korupsyon at marahas na kontrol sa araw-araw na buhay. Mahalaga ito dahil binubunyag nito ang moral na pagpapanggap ng Iran. Laging binabanggit ng rehimen ang soberanya, martiryo at paglaban.
Ngunit inuusig nila ang mga kalaban, tinatakot ang mga dayuhang lider at ginagamit ang mga mamamayan bilang panangga sa politika. Eksaktong pinuntirya ni Trump ang sugat na ito. Sa kabila ng banta ng kamatayan, itinutuloy pa rin niya ang tama. Patunay na dapat ipagpatuloy ang presyon laban sa Iran. Ang pagbisita ni Trump sa Ankara ay naging paraan para muling iposisyon ang NATO. Habang sinusubukan ng Iran na mapasimula ng krisis sa Golpo, pinipilit ni Trump ang mga kaalyado, tinatalakay ang depensa, hinihingi ang gas at isinasama ang mga isyu ng Ukraine, Turkey, Israel at China sa isang talakayan. Pinuri niya si Recep Tayyip Erdogan dahil hindi ito nakialam sa digmaan ng Israel at Iran ayon sa kanyang hiling. Hindi siya fan ni Bibi at Israel, pero hindi siya sumali sa digmaan kahit madali sana. Pinili niyang huwag makisali. Sa pakiusap ko, hindi siya sumali sa digmaan. Magaling siyang kaalyado. Pwedeng patunayan ni Marco na meron tayo niyan. Sinabi niyang patuloy niyang sinusuri ang mga desisyon ukol sa F-35 fighter jet para sa Turkiya. Kasapi ito ng NATO. Kaya hindi ko pa buo ang pasya kung gagawin natin ito o hindi. Pero masasabi kong ginawa niya ang lahat at tinulungan niya tayo sa maraming paraan. At alam mo ba kung sino pang naging mabuti sa atin? Ang Sina. Nakakainis ito para sa mga sektor na gusto ng predictable na diplomasya, pero ipinapakita kung paano ginugulo ni Trump ang laro at tinatago sa kalaban ang susunod niyang galaw. Maingat na sinusubaybayan ng Israel ang mga kaganapan. Tumaas ang tensyon sa pagitan ng Israel at Turkey dahil sa matitinding pahayag ni Erdogan laban sa Israel at itinuturing ng ilan sa Israel ang Ankara bilang posibleng banta sa hinaharap. Kahit ganon, sinubukan pa rin ni Trump na gamitin ang kanyang relasyon kay Erdogan bilang pampigil upang maiwasan ang pagkalat ng digmaan. Ang mensaheng ito ay hindi komportable para sa lahat ng panig. Gustong Washington pigilan ang Iran, pero sila rin ang nakokontrol kung sino ang sasali at kung sino ang mananatiling hindi kasali sa tunggalian. Ngayon, nagpapatuloy ang krisis sa tatlong bukas na larangan. Sa Golpo, nananatiling sentro ng tensyon ang kipot ng Hormuz para sa mga barko at pamilihan. Sa Ankara, sinisikap ipakita ng OTAN ang pagkakaisa habang pinipilit ni Trump ang mga kaalyado pumili ng panig. Sa Teheran, tinatago ng rehimen ang pagkalugi sa likod ng pangakong paghihiganti. Ilang beses pang susubukan ng rehimen si Trump bago nila maintindihan na ang banta laban sa Pangulo ng Amerika, barkong pangkalakalan at programang nuklear ay hindi tuturing na simpleng propaganda lamang. Maraming salamat sa panunood ng video na ito hanggang dulo. Suportahan ninyo ang aming proyekto at magbigay ng suportang pinansyal sa pamamagitan ng Pixkey na makikita sa inyong screen. Kami ay independenteng channel na nagbibigay ng tama at totoong impormasyon. Ang inyong ambag ay tumutulong magpatuloy kami.